Kabanata 1, ang anino ng pagdududa. Isang malamig na hihip ng hangin mula sa aircon ang tila dumadampi sa balat ni Clara habang nakatitig siya sa kumikislap na cursor sa kanyang monitor. 10:00 na ng gabi at ang buong palapag ng Finance Department ng Valderrama Holdings Inc. Zelay ay halos wala ng tao maliban sa ilang security guard na nagroronda at sa ilang katulad niyang nag-o-overtime. Ngunit hindi trabaho ang nasa isip niya ngayon, kundi ang isang Excel file na aksidenteng nabuksan niya kanina, isang file na protektado ng password, na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagkataong kapareho ng pangalan ng alaga niyang aso. Naglalaman ito ng mga transaksyon na mukhang lehitimo sa unang tingin, ngunit sa masusing pagsusuri ni Clara, na may matalas na mata para sa mga numero, ay may mga halagang paulit-ulit na lumalabas, nakadirekta sa mga shell corporations na kahina-hinala ang pangalan. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ito ba ang dahilan kung bakit tila laging may magic na pondo ang ilang departamento kahit na mahigpit ang budget? Si Clara, sa edad na 24, ay isa lamang junior financial analyst. Pangarap niya ang umangat sa kumpanya, patunayan ang sarili, lalo na sa kanyang mga magulang na sina Arturo at Celia, na mataas ang inaasahan sa kanya. At si Marco, ang kanyang kasintahan ng 2 taon, ang senior analyst na gumagabay sa kanya, ang inspirasyon niya. Madalas silang magplano ng kanilang kinabukasan, isang maliit na bahay, siguro 2 anak, habang sabay silang umaakyat sa corporate ladder. Ngunit ang file na ito tila ba isang ahas na biglang sumulpot sa hardin ng kanyang mga pangarap. Isinara niya ang file, nanginginig ang mga kamay. Hindi, baka nagkakamali lang ako ng interpretasyon, bulong niya sa sarili. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Marco tungkol dito, pabiro, pasundot-sundot. Marco, napansin mo ba, parang ang luwag ng budget ng marketing department lately. May bago na naman silang team building sa 5-star hotel. Ngumiti si Marco, ang ngiting laging nagpapahina sa mga tuhod ni Clara. Baka may nakuha lang silang malaking kliyente, mahal. Huwag mo masyadong isipin ang trabaho ng iba. Focus ka sa reports mo para ma-promote ka na. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Parang may kung anong hindi tama sa sagot nito, pero iwinaksi iyon ni Clara. Siguro nga, praning lang siya. Ngunit sa mga sumunod na linggo, mas naging mapagmatsyag si Clara. Napansin niya ang mga palihim na pag-uusap ni Marco sa ilang mas matataas na opisyal, ang mga mamahaling regalo na bigla na lang lumilitaw sa lamesa nito, ang mga biglaang e-business trips na hindi naman kasama sa official itinerary. Ang anino ng pagdududa ay nagsimulang lumaki sa kanyang isipan, unti-unting nilalamon ang liwanag ng kanyang tiwala. Isang hapon, habang nagkakape sila sa pantry, sinubukan niyang muling buksan ang usapan. Marco, naalala mo yung sinabi ko tungkol sa budget? May nakita kasi akong file. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Marco. Ang dating malambing na mga mata ay nanlamig. Clara, sinabi ko na sa'yo, huwag kang manghimasok sa hindi mo trabaho. Baka mapahamak ka lang. Maniwala ka sa akin. May diin ang huling mga salita. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa dibdib ni Clara. Hindi takot para sa sarili, kundi takot na baka ang taong pinakamamahal niya ay sangkot sa isang bagay na madilim at mapanganib. Kabanata 2, ang pagkakanulo. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang bangungot para kay Clara. Ang dating masayang opisina ay naging tila isang haula na puno ng mga matang mapanuri. Ang mga ngiti ng kanyang mga katrabaho ay tila may pahiwatig, at ang bawat bulungan ay parang tungkol sa kanya. Si Marco ay naging malamig at malayo. Ang kanilang mga usapan tungkol sa kinabukasan ay napalitan ng mga maikling sagutan at hindi pagkakaunawaan. Nagdesisyon si Clara na kailangan niyang gumawa ng kopya ng kahina-hinalang file. Isang gabi, nagpaiwan siya ulit sa opisina. Maingat niyang binuksan ang file, at habang kinokopya ito sa isang munting flash drive na nakatago sa kanyang pitaka, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng departamento. Mabilis niyang isinara ang lahat at nagpanggap na abala sa kanyang spreadsheet. Si N.F. De Leon, ang kanilang department head, ang pumasok, kasama si Marco. Nagkatinginan sila at may kakaibang ngiti sa labi ni Marco. Clara, anong ginagawa mo pa rito? Gabing-gabi na, tanong ni N.F. De Leon, ang boses ay tila masyadong formal. Tinatapos ko lang po itong report, sir, sagot ni Clara, pinipilit na maging kalmado.
Mabuti naman at masipag ka, sabi ni Amy de Leon. Pero may kailangan kaming pag-usapan ni Marco. Pwede ka nang umuwi. Tumango si Clara, kinuha ang kanyang bag at mabilis na lumabas. Ngunit sa halip na dumiretso sa elevator, nagtago siya sa may fire exit, sapat lang para marinig ang kanilang pag-uusap. Sigurado ka ba, Marco? Alam na ba niya, boses ni Amy de Leon? Hindi pa, sir. Pero malapit na. Masyado siyang matanong. Kailangan na nating kumilos, sagot ni Marco. Ang boses nito, na dati musika sa pandinig ni Clara, ngayon ay parang tunog ng isang demonyo. CJ, gawin mo na ang dapat gawin. Ayokong magkaroon ng problema. Hindi na narinig ni Clara ang kasunod. Tumakbo siya papalayo, luha ang bumabasa sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagkakanulo ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay isa palang kasabwat sa katiwalian. Kinabukasan, pagdating ni Clara sa opisina, ipinatawag siya agad sa duty. Doon, inakusahan siya ng corporate espionage, ng pagtatangkang pagnakao ng kumpidensyal na datos ng kumpanya. Ang ebidensya. Isang peking email na galing umano sa kanya, na nag-aalok ng impormasyon sa kakumpetensya ng INE, at isang testimonya mula kay Marco, na nagsasabing nahuli siya nitong may kahina-hinalang ginagawa sa kanyang computer. Gumuho ang mundo ni Clara. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit walang naniwala sa kanya. Si Marco, ang kanyang iinspirasyon, ang siyang nagdiin sa kanya. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang termination letter. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, umiyak siya ng umiyak. Nawalan siya ng trabaho, ng reputasyon, at ng taong akala niya imamahalin siya habang buhay. Ang pangarap niyang kinabukasan ay biglang naglaho. Ang kanyang mga magulang, sina Arturo at Celia, ay hindi matanggap ang nangyari. Clara Marie, pinahiya mo kami. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para mapag-aral ka, ito lang ang isusukli mo, sigaw ni Arturo, ang mukha ay namumula sa galit. Pati ba naman kayo, itay, inay, hindi naniniwala sa akin, hikbi ni Clara. Paano kami maniniwala? Ang inay ay isang respetadong kumpanya. At si Marco, mukhang mabait na bata. Baka naman may nagawa ka talagang mali, sabi ni Celia, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang sakit ay dumoble. Hindi lang si Marco ang nagtaksil sa kanya, kundi pati na rin ang sarili niyang pamilya. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, naalala niya ang flash drive. Naroon ang ebidensya. Ngunit paano niya ito gagamitin? Sino ang lalapitan niya? Sino ang maniniwala sa isang tulad niyang tinanggal sa trabaho dahil sa espionage? At isa pa, ilang linggo matapos siyang masisante, isang bagong katotohanan ang sumampal sa kanya. 2 buwan na siyang hindi dinadatnan. Isang pregnancy test kit ang nagkumpirma ng kanyang kinatatakutan. Nagdadalang tao siya. Anak nila ni Marco. Ang balita ay lalong nagpasidhi sa galit ng kanyang mga magulang. Hindi ka na namin kilala, ang huling salita ni Arturo bago siya tuluyang pinalayas. Isa kang kahihiyan. Walang mapuntahan, walang ibang makakapitan, naisip ni Clara ang kanyang lola Iska, ang ina ng kanyang ama, na nakatira sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna. Si Lola Iska ang laging nariyan para sa kanya noong bata pa siya, ang tanging taong nakikinig sa kanya nang walang panghusga. Kabanata 3, ang kanlungan kay Lola Iska. Ang biyahe papuntang Laguna ay tila walang katapusan. Bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay parang isang hakbang papalayo sa dating buhay ni Clara, isang buhay na puno ng pangarap na ngayon ay durog na. Yakap niya ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at ang flash drive na tila isang munting bumbilya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay hindi lang pisikal, dala nito ang lahat ng kanyang takot, pangamba, at ang sakit ng pagkakanulo. Nang makarating siya sa maliit na bahay ni Lola Iska, nayari sa kahoy at napapaligiran ng mga halaman, parang gumaan ang kanyang dibdib. Ang amoy ng nilagang kape at sinangag ay sumalubong sa kanya. Si Lola Iska, na may mga puting buhok na nakapusod at mga matang puno ng pag-unawa, ay niyakap siya ng mahigpit. Apo, anong nangyari sa'yo? Payat mo, sabi ni Lola Iska, ang boses ay malumanay ngunit may bakas ng pag-aalala. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha.
Humagulgol siya sa balikat ng kanyang lola, isinasalaysay ang lahat, ang ina, si Marco, ang pagpapalaya sa kanya ng sariling mga magulang, at ang kanyang pagbubuntis. Si Lola Iska ay tahimik lang na nakinig, hinahaplos ang kanyang likod. Nang matapos si Clara, sinabi ng matanda, ang buhay, apo, ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang mahalaga, huwag kang susuko. At tandaan mo, ang batang dinadala mo ay hindi kasalanan, kundi isang biyaya. Sa bahay ni Lola Iska, unti-unting natagpuan ni Clara ang kapayapaan. Tinulungan niya ang kanyang lola sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng mga manok at baboy, at sa maliit nitong tindahan. Ang simpleng buhay sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng syudad, ay naging isang uri ng panggagamot sa kanyang mga sugat. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi naging madali. Madalas siyang nahihilo at nagsusuka. Ngunit si Lola Iska ay laging nariyan, inaalagaan siya, pinapakain ng masusustansyang pagkain, at pinapaalalahanan na maging matatag para sa kanyang anak. Isang araw, habang naglilinis si Clara ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang lumang bowl. Sa loob nito ay mga litrato ng kanyang ama noong bata pa, mga lumang damit, at isang maliit na kwaderno. Binuklat niya ito. Ito pala ang lumang recipe book ni Lola Iska. Napangiti si Clara. Mahilig siyang magluto, isang bagay na namana niya sa kanyang lola. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa tulong ng isang lokal na hilot at ni Lola Iska, isinilang ni Clara ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Miguel. Habang yakap niya ang munting anghel, nangako si Clara sa sarili na gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Hindi niya hahayaang maranasan nito ang sakit at pagkabigong kanyang dinanas. Si Miguel ang kanyang bagong inspirasyon, ang kanyang bagong lakas. Kabanata 4, ang kainan ni Aling Nena at ang Barong Tagalog. Lumipas ang 5 taon. Si Miguel ay lumaking isang bibo at matalinong bata. Ang kanyang mga tanong tungkol sa mundo ay walang katapusan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwing may bago siyang natututunan. Si Clara, sa tulong ni Lola Iska, ay naitaguyod si Miguel. Upang magkaroon ng sariling kita, nagtayo si Clara ng isang maliit na karinderya sa harap ng bahay nila, gamit ang mga recipe mula sa lumang kwaderno ni Lola Iska. Ang kainan ni Clara ay naging sikat sa kanilang lugar dahil sa masasarap at abot-kayang lutong bahay. Ngunit alam ni Clara na kailangan niya ng mas malaking kita para sa kinabukasan ni Miguel. Isang araw, nabalitaan niya mula sa isang suki na may bakanting pwesto para sa tagapagluto at tagapamahala sa isang kainan sa bayan, ang kainan ni Aling Nena. Si Aling Nena, ang may-ari, ay matanda na at naghahanap ng mapagkakatiwalaang makakatulong sa kanya. Nagbakasakali si Clara. Dala ang kanyang resume na hindi na niya na-update mula nang matanggal sa inay, at ang kanyang pag-asa, pumunta siya sa kainan ni Aling Nena. Ang kainan ay simple lang, may mga mesang yari sa kahoy, mga upuang plastik, at isang jukebox na sira na yata. Ngunit malinis ito at amoy masarap na pagkain. Si Aling Nena, isang babaeng may maamong mukha at mga ngiting nagpapagaan ng loob, ay agad na nagustuhan si Clara. Matapos matikman ang nilutong adobo at sinigang ni Clara, agad siyang tinanggap. Iha, tamang-tama ka rito. May kamay ka sa pagluluto at mukha ka namang mapagkakatiwalaan, sabi ni Aling Nena. Nagsimula si Clara sa kainan ni Aling Nena. Ang kanyang araw ay abala, maagang gigising para mamalengke, magluluto, mag-aasikaso ng mga customer, maglilinis. Sa gabi, pagod man, masaya siyang umuuwi kay Miguel at Lola Iska. Ang flash drive na naglalaman ng ebidensya laban sa Yinay ay nakatago pa rin, ngunit tila ba natabunan na ito ng alikabok, kasabay ng kanyang mga pangarap na makamit ang hustisya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay si Miguel. Isang maulang hapon ng Huwebes, habang abala si Clara sa paghahain ng order, isang grupo ng mga lalaking mukhang galing sa opisina ang pumasok. Isa sa kanila ang pumukaw sa kanyang pansin. Matangkad ito, balingkinitan ang katawan, may matalas na mga mata, at nakasuot ng mamahaling suit na halatang hindi galing sa department store. Sa kabila ng pagiging formal nito, may kung anong lungkot sa mga mata nito. Habang inihahatid ni Clara ang kanilang order, isang pitsel ng kape at ilang piraso ng puto, natapilok siya sa nakausling paa ng upuan. Ang mainit na kape ay tumapon, hindi lang sa mesa, kundi pati na rin sa braso at dibdib ng lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ay, Diyos ko po,
Pasensya na po, sir, natatarantang sabi ni Clara, sabay kuha ng basahan. Nako, nabasa po kayo. Mainit pa naman. Namumula ang kanyang mukha sa hiya. Ang lalaki, sa halip na magalit, ay tiningnan lang siya, ang mga mata ay tila sinusuri siya. Malamig ang kanyang ekspresyon. Okay lang. Aksidente lang, sabi nito, ngunit halata ang iritasyon sa tono. May importante akong meeting sa loob ng 1 oras. Paano ito? Itinuro nito ang basang suite. Nag-isip si Clara. Sir, kung okay lang po sa inyo, may laundry shop po malapit dito. Pwede ko pong ipa-rush. Pero baka abutin po ng 2 oras. Umiling ang lalaki. Masyadong matagal. Kailangan ko nang maisusuot ngayon. Tumingin ito sa kanya. Kung gusto mong bumawi, humanap ka ng paraan. Natigilan si Clara. Saan siya kukuha ng pamalit na damit para dito? Bigla niyang naalala ang isang lumang barong Tagalog ng kanyang lolo na nakatago sa locker niya sa kainan na balak sana niyang ipa-repair. Medyo luma na ito, gawa sa pinya at may ilang maliliit na mansa pero malinis. Sir, sandali lang po, sabi ni Clara at mabilis na pumunta sa likod. Kinuha niya ang barong. Pagbalik niya, iniabot niya ito sa lalaki. Sir, pasensya na po, ito lang po ang meron ako. Luma na po ito pero malinis naman. Tiningnan ng lalaki ang barong mula sa borda hanggang sa medyo kupas na kulay. Pagkatapos ay tumingin ito kay Clara. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ito, nakita ni Clara ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito, isang ngiting tila pinipigilan. Vintage, ha? Sabi nito at biglang tumawa, isang tawang malalim at nakakagulat. Napangiti na rin si Clara, medyo alanganin. Rafael ang pangalan ko, sabi ng lalaki, inaabot ang kamay. At ikaw? Clara po. Clara, ulit ni Rafael, tila sinasaulo ang pangalan. Salamat dito. Kinuha nito ang barong at pumunta sa banyo. Paglabas niya, suot na niya ito. Maluwag sa kanya at halatang hindi bagay sa kanyang mamahaling slacks, pero dinala niya ito ng may kumpiyansa. Mukhang kailangan kong bilhin itong kainan para lang magkaroon ng dahilan na isuot ito palagi. Namula si Clara. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o seryoso. Ang importante palang meeting ni Rafael ay doon din pala sa isang sulok ng kainan, kasama si Aling Nena. Narinig ni Clara ang ilang salita, redevelopment, offer, prime location. Kinabahan siya. Ang kainan ni Aling Nena, ang kanyang trabaho, ang munting mundong binuo niya para kay Miguel, ay nanganganib na naman. Kabanata 5, ang alok na hapunan at ang simula ng pagbabago. Kinabukasan, nagulat si Clara nang makita si Rafael na naghihintay sa labas ng kainan bago pa man ito magbukas. Suot na nito ang kanyang na-dry clean na suit at may dala itong paper bag. Clara, salamat ulit kahapon, sabi ni Rafael, iniabot ang paper bag, nasa loob nito ang barong. Malinis na at nakatiklop ng maayos, kasama ang isang maliit na kahon ng mamahaling tsokolate. At ito, para sa abala. Naku, Sir Rafael, hindi na po kailangan, sabi ni Clara, medyo nahihiya pa rin. Rafael na lang. At kailangan. Actually, may isa pa akong kailangan. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Dinner. Mamayang gabi. Dito. Bilang bayad sa suite ko at sa barong mo. Natigilan si Clara. Dinner. Sa kanya. Isang lalaking tulad ni Rafael. Ang huling lalaking nagpakita ng interes sa kanya ay si Marco at alam na niya kung saan iyon humantong. Rafael, pasensya na, pero... tanong ni Rafael, nakataas ang isang kilay. Huwag mong sabihing tatanggihan mo ang isang customer na handang magbayad ng malaki para sa isang plato ng sinigang mo, na narinig kong pinakamasarap daw sa buong Laguna. May ngiti sa kanyang mga labi. Hindi napigilan ni Clara ang mapangiti. Paano niyo po nalaman? Si Aling Nena. Mukhang approve siya sa'yo. At sa sinigang mo. Pumayag si Clara, partly dahil sa pagpupumilit ni Rafael. Partly dahil sa utang na loob at partly dahil aaminin niya sa sarili, may kung anong sa lalaking ito ang nakakakuha ng kanyang interes. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara ng kainan, naghanda si Clara ng espesyal na hapunan para kay Rafael. Sinigang na hipon, pritong tilapia at ensaladang mangga.
Si Rafael ay dumating, hindi na nakasuit kundi nakakasual na polo shirt at maong. Habang kumakain sila, hindi mapakali si Clara. Rafael, simula niya, tungkol sa redevelopment, totoo ba yun? Aalisin niyo na ba ang kainan ni Aling Nena? Tumigil si Rafael sa pagkain. Ang INA, ang kumpanya ko, ay may plano na i-develop ang area na ito. Maraming maliliit na negosyo ang maapektuhan, kasama na ang kainan. Nanlumo si Clara. Ay. Ang kumpanyang sumira sa kanyang buhay. At ngayon, narito na naman ito, para kunin ang natitira pa sa kanya. Pero, dugtong ni Rafael, nakatingin sa kanya, may mga bagay na pwedeng magbago. Depende sa sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, Clara, masarap ang sinigang mo. At gusto kong malaman kung ano pa ang kaya mong lutuin. Ngumiti ito. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na customer si Rafael sa kainan ni Aling Nena. Minsan, tanghalian. Minsan, hapunan. Lagi silang nag-uusap tungkol sa pagkain, tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap. Nalaman ni Clara na si Rafael ay isang biyudo, na ang asawa nito ay namatay sa cancer 5 taon na ang nakakaraan. Wala silang naging anak. Si Rafael ay nalunod sa trabaho para makalimot. Nalaman din ni Rafael ang tungkol kay Miguel, at ang tungkol sa pagiging single mother ni Clara. Ngunit hindi ito nagtanong tungkol sa ama ni Miguel, isang bagay na ipinagpapasalamat ni Clara. Isang araw, dinala ni Rafael si Clara sa isang mamahaling restaurant sa syudad. Para maiba naman. Lagi na lang akong kumakain sa inyo, biro nito. Doon, sa gitna ng eleganteng paligid, tinanong ni Rafael si Clara. Clara, alam kong marami kang pinagdaanan. At alam kong may mga pader kang itinayo sa paligid mo. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Gusto kitang makilala pa. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo at ni Miguel. Ang mga salita ni Rafael ay tila musika sa pandinig ni Clara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang baka pwede pa siyang sumaya. Baka pwede pa siyang magmahal muli. Ngunit ang anino ng nakaraan ay laging nariyan. Ang ingay. Ang pagkakanulo ni Marco. Ang flash drive na nakatago sa kanyang aparador. Paano kung malaman ni Rafael ang totoo? Paano kung, tulad ng iba, husgahan din siya nito? Kabanata 6, ang pagbisita at ang lumang flash drive. Gusto kong makilala si Miguel at si Lola Iska, sabi ni Rafael isang hapon habang nagkakape sila sa kainan ni Aling Nena. Kung okay lang sa'yo, syempre. Nag-alinlangan si Clara. Ang ipakilala si Rafael sa kanyang pamilya ay isang malaking hakbang. Ito ay nangangahulugang pinapapasok na niya ito ng tuluyan sa kanilang buhay. Ngunit nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Rafael. At sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang makita kung paano makikisalamuha si Rafael kay Miguel, ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sige, sabi ni Clara, may ngiti. Sa linggo, magluluto ako ng paborito mong kare-kare. Dumating si Rafael sa bahay nila Lola Iska ng linggong iyon, may dalang isang malaking basket ng prutas at mga laruan para kay Miguel. Si Lola Iska, na sa una ay medyo suplada, ay agad na gumaan ang loob kay Rafael, dahil sa magalang at marespeto nitong pakikitungo. Si Miguel naman, na sa una ay medyo mailap, ay agad na naging interesado nang makita ang dala nitong robot na di-remote control. Sa loob ng ilang minuto, ang dalawa ay magkasundo na, naglalaro sa sala habang si Rafael ay matyagang sumasagot sa walang katapusang mga tanong ng bata tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Mula sa kusina, pinagmamasdan ni Clara sina Rafael at Miguel. May kung anong init ang kumalat sa kanyang dibdib. Nakikita niya kung gaano ka-natural si Rafael sa mga bata, kung gaano ito ka-gentle kay Miguel. At nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang anak, isang sayang matagal na niyang hindi nakikita kapag may ibang taong nakakasalamuha ito. Si Lola Iska ay lumapit sa kanya. Mukhang mabait na tao yang si Rafael, apo, bulong nito. At mukhang mahal ka niya. Lola naman, sabi ni Clara, namumula. Bakit? Hindi ba totoo? Nakikita ko sa mga mata niya. At sa mga mata mo. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang humadlang sa kaligayahan mo ngayon. Ang mga salita ni Lola Iska ay tumatak sa isip ni Clara. Gabi-gabi, bago matulog, iniisip niya si Rafael.
Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-unawa. Ngunit kasabay nito, bumabalik din ang alaala ng ine, ni Marco at ng flash drive. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel at si Lola Iska, binuksan ni Clara ang kanyang lumang aparador. Kinuha niya ang isang maliit na kahon kung saan nakatago ang flash drive. Pinagmasdan niya ito. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon ng takot ng pagtatago. Nagdesisyon siya. Panahon na para harapin ang nakaraan. Panahon na para sabihin kay Rafael ang totoo. Utang niya ito sa sarili niya, kay Miguel at kay Rafael. Kung talagang mahal siya ni Rafael, maiintindihan ito. At kung hindi, mas mabuti nang malaman niya ngayon. Kinaumagahan, tinawagan niya si Rafael. Rafael, pwede ba tayong magkita? May importante akong sasabihin sa'yo. Kabanata 7, ang katotohanan at ang pangako. Nagkita sila sa isang tahimik na parke. Dala ni Clara ang flash drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inuumpisahan niyang ikwento kay Rafael ang lahat, ang kanyang trabaho sa zine, ang kanyang mga pangarap, si Marco, ang natuklasan niyang katiwalian, ang pagkaka-frame up sa kanya, ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang mga magulang, at ang kanyang pagbubuntis. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay hindi napigilang tumulo mula sa kanyang mga mata. Si Rafael ay tahimik lang na nakikinig, ang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya. Wala kang mababasa sa kanyang mukha, walang gulat, walang galit, walang panghusga. Nang matapos si Clara, iniabot niya ang flash drive kay Rafael. Nandyan ang ebidensya. 5 taon ko na itong itinatago. Natatakot akong gamitin. Natatakot akong balikan ang lahat. Kinuha ni Rafael ang flash drive. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Clara. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Clara, sabi nito, ang boses ay malumanay, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Alam kong hindi naging madali para sa'yo na sabihin ang lahat ng ito. Natatakot ako, Rafael, sabi ni Clara, ang boses ay nanginginig. Natatakot akong baka iwan mo ako kapag nalaman mo ang lahat. Umiling si Rafael. Hindi kita iiwan, Clara. Ang nakaraan mo ay bahagi ng kung sino ka ngayon. At ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang matapang, matatag at mapagmahal na ina. Iyon ang babaeng minamahal ko. Napahagulgol si Clara. Niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, bulong nito. Tutulungan kita. Haharapin natin ito ng magkasama. Panahon na para makamit mo ang hustisya. Sa mga sumunod na araw, pinag-aralan ni Rafael ang laman ng flash drive. Bilang isang mataas na opisyal sa Yine, isang bagay na nalaman lang ni Clara kamakailan, inilihim nito iyon para hindi siya mailang, may access ito sa mga internal records ng kumpanya. Kinumpirma ng kanyang sariling investigasyon ang mga hinala ni Clara. May malawakang korupsyon na nangyayari sa Yine, na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal, kabilang na si Elif De Leon at syempre, si Marco, na ngayon ay isa ng manager. Nagplano sila ni Rafael. Gagamitin nila ang ebidensya para linisin ang pangalan ni Clara at para mapanagot ang mga may sala. Hindi ito magiging madali. Makapangyarihan ang kanilang mga babanggain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Clara. Kasama niya si Rafael. Isang gabi, habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang sa bahay ni Lola Iska, biglang lumuhod si Rafael sa harap ni Clara. May kinuha itong maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Isang singsing na may kumikinang na diamante. Clara Marie Sandoval, sabi ni Rafael, ang mga mata ay puno ng pagmamahal, 5 taon kang naghintay para sa hustisya. Ayoko nang maghintay pa para masabi sa'yo ito. Pakasalan mo ako. Hayaan mong ako ang maging katuwang mo sa buhay, sa hirap at ginhawa. Hayaan mong mahalin kita at si Miguel habang buhay. Napaiyak si Clara. Rafael. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Niyakap nila ang isa't isa, habang si Lola Iska at si Miguel ay pumapalakpak sa tuwa. Kasabay ng paghahanda nila para sa kanilang kasal, inihanda rin nila ang kaso laban sa mga tiwaling opisyal ng IE. Nag-hire si Rafael ng pinakamagagaling na abogado. Ang balita tungkol sa kanilang engagement ay kumalat sa Yine, kasabay ng mga bulong-bulungan tungkol sa isang malaking iskandalong malapit ng pumutok.
Si Marco, nang malaman ang tungkol sa engagement ni Clara at Rafael, ay nagtangkang kausapin si Clara. Clara, patawarin mo ako, sabi nito, puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Handa akong tumestigo para sa iyo. Ngunit huli na ang lahat para kay Marco. Ang pinsalang ginawa niya ay masyadong malalim. Kabanata 8, ang pagharap sa nakaraan at ang bagong simula. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Clara at ng karagdagang imbestigasyon ni Rafael, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Maraming opisyal ng INA ang nasuspinde at kinasuhan. Si N.F. De Leon ay natanggal sa pwesto. Si Marco, bagamat nag-alok na tumestigo, ay nahatulan din dahil sa kanyang partisipasyon. Ang pangalan ni Clara ay nalinis. Nakatanggap siya ng formal na apology mula sa INA, kasama ang isang malaking danyos perwisyo. Ngunit higit sa pera, ang pinakamahalaga kay Clara ay ang pagbabalik ng kanyang dignidad. Ang kainan ni Aling Nena, hindi ito na-demolish. Sa halip, tinulungan ni Rafael si Aling Nena na i-renovate ito, gawing mas moderno, ngunit hindi nawawala ang dati nitong alindog. Si Clara ang naging official manager nito, habang si Aling Nena ay nagsilbing consultant. Ang kasal ni Clara at Rafael ay simple ngunit elegante, ginanap sa isang lumang simbahan sa Laguna, na sinundan ng isang reception sa hardin ng kainan ni Aling Nena. Naroon si Lola Iska, umiiyak sa tuwa. Naroon si Miguel, ang pinakagwapong ring bearer. Ang mga kaibigan at ilang tapat na katrabaho ni Rafael ay naroon din. Ngunit may dalawang importanteng tao ang wala, sina Arturo at Celia, ang mga magulang ni Clara. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila matanggap ang nangyari. Ang kanilang pride ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal nila sa anak. Lumipas ang ilang taon. Si Miguel ay lumaking isang matalino at responsableng binata. Sa tulong ni Rafael, nakapasok ito sa isang kilalang universidad sa Maynila, kumukuha ng kursong engineering. Si Rafael ay naging isang mapagmahal na ama kay Miguel, tinuruan ito ng mga bagay na hindi na ituro ni Marco. Si Clara naman, bukod sa pamamahala sa kainan ni Aling Nena, ay nag-aral muli. Kumuha siya ng kursong business management, isang pangarap na matagal na niyang isinantabi. Naging inspirasyon niya si Rafael. Isang araw, habang nagdiriwang sila ng Pasko sa kanilang bahay sa Laguna, isang mas malaki at mas magandang bahay na ipinatayo ni Rafael, malapit sa bahay ni Lola Iska, may kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan ito ni Clara, natigilan siya. Sa harap niya ay nakatayo sina Arturo at Celia, ang kanyang mga magulang. May edad na sila at baka sa kanilang mga mukha ang hirap at pagsisisi. May dala silang isang maliit na cake. Anak, sabi ni Arturo, ang boses ay garalgal, patawarin mo kami. Nagkamali kami. Masyado kaming naging maramot. Clara, apo, sabi ni Celia, umiiyak, miss na miss ka na namin. At si Miguel. Pwede ba kaming pumasok? Tumingin si Clara kay Rafael, na nakatayo sa likod niya, hawak ang kanyang kamay. Ngumiti si Rafael at tumango. Huminga ng malalim si Clara. Ang galit at sakit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng awa. Pasok po kayo, itay, inay. Maligayang Pasko. Ang Paskong iyon ang naging simula ng dahan-dahang paghilom ng kanilang pamilya. Hindi naging madali. Maraming non-said words, maraming awkward moments. Ngunit sa tulong ng pagmamahal at pasensya, unti-unti natutunan nilang magpatawad at magsimula muli. Si Lola Iska, sa kanyang silya, ay nakangiting pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang pamilya, na minsan ay nasira, ay unti-unti nang nabubuo. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Rafael sa veranda, pinagmamasdan ang mga bituin, niyakap ni Clara ang kanyang asawa. Salamat, Rafael, bulong niya. Salamat sa lahat. Mahal kita, Clara, sagot ni Rafael, hinahalikan siya sa noo. Noon, ngayon at magpakailanman. Sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, alam ni Clara na natagpuan na niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang sinubok ng panahon, ngunit pinatatag ng pagmamahal, pagtitiwala at pagpapatawad. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maliwanag at puno ng pag-asang kinabukasan. At ang lumang barong Tagalog? Nakasabit ito ngayon sa kanilang kwarto, isang paalala ng isang aksidente na nagdala sa kanila sa isang hindi inaasahang pag-ibig.
Ang flash drive naman ay itinapon na ni Clara sa apoy isang gabi, kasabay ng pagpapalaya niya sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang tanging ebidensya na lang na mahalaga sa kanya ay ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Kabanata 9, ang bunga ng pagtitiyaga at pag-asa. Mabilis na lumipas ang mga taon, bawat isa ay humahabi ng mas matibay na pamilya para kina Clara, Rafael, Miguel at Lola Iska. Si Miguel, dala ang talino at determinasyon, ay nagtapos ng engineering with flying colors. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng trabaho sa isang malaking construction firm, kung saan mabilis siyang umangat dahil sa kanyang dedikasyon at inovasyon. Ang mga blueprints at project plans ang naging kanbas ng kanyang mga pangarap. Isang araw, naimbitahan si Miguel bilang isa sa mga resource speaker sa isang malaking infrastructure summit. Ang kanyang presentasyon tungkol sa sustainable building technologies ay umani ng papuri. Sa audience, naroon sina Clara at Rafael, puno ng pagmamalaki. Si Lola Iska, medyo mahina na pero matalas pa rin ang isip, ay nanonood sa pamamagitan ng live stream mula sa kanilang bahay sa Laguna, kasama ang isang private nurse na kinuha ni Rafael. Matapos ang presentasyon ni Miguel, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Formal itong nakadamit, medyo may edad na, at may bakas ng pagod sa mukha. Sandoval, tama ba? Miguel Sandoval. Opo, ako nga po, sagot ni Miguel, medyo nagtataka. Ako si Arturo Reyes. May-ari ng Reyes Construction. Humanga ako sa iyong presentasyon. Ang totoo niyan, ang kumpanya namin ay medyo nalulugi na. Kailangan namin ng bagong dugo, ng bagong ideya. Interesado ka bang makipag-partner sa amin? O baka naman, pwede kang maging consultant. Natigilan si Miguel Reyes. Kapangalan ng kanyang lolo sa ina. Ngunit hindi niya ito pinansin. Maraming Reyes sa mundo. Sir, maraming salamat po sa inyong tiwala. Pag-iisipan ko po ang inyong alok. Nang ikwento ito ni Miguel kina Clara at Rafael, nagkatinginan ang mag-asawa. Reyes Construction. Sigurado ka, anak, tanong ni Clara, may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Opo, mabakit po? Wala naman, anak. Pag-aralan mong mabuti ang alok niya, sabi ni Rafael, sinusubukang maging kalmado. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng ilang pagpupulong si Miguel at si Arturo Reyes. Nalaman ni Miguel na ang Reyes Construction ay dating isang malaking kumpanya, ngunit dahil sa maling pamamalakad ng mga dating kasosyo ni Reyes, unti-unti itong bumagsak. Si Reyes ay desperado ng isalba ang negosyong ipinundar ng kanyang mga ninuno. Isang hapon, inimbitahan ni Reyes si Miguel sa kanilang bahay para sa isang mas formal na pag-uusap. Pagdating ni Miguel, sinalubong siya ng isang babae, si Celia Reyes. May kung anong pamilyar sa mukha nito, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Habang nag-uusap sila sa sala, pumasok si Clara. Nagpasundo kasi siya kay Miguel dahil nasiraan ang kanyang sasakyan malapit doon. Miguel, anak, pasensya na sa abalad. Natigilan si Clara nang makita kung sino ang kausap ng kanyang anak. Ma! Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Miguel. Si Arturo at Celia Reyes ay natigilan din ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat, pagkatapos ay napalitan ng hindi maipaliwanag na emosyon. Clara anak, sabi ni Celia, nanginginig ang boses. Itay! Inay, bulong ni Clara. Si Miguel ay litong-lito. Magkakakilala po kayo? Huminga ng malalim si Clara. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Anak, sila ang lolo at lola mo. Ang sala ay nabalot ng katahimikan. Si Arturo ay napaupo, tila nawala ng lakas. Si Celia ay napahagulgol. Si Miguel ay hindi makapaniwala. Ang mga taong kaharap niya, ang mga taong humihingi ng tulong sa kanya para sa kanilang negosyo, ay ang kanyang mga lolo't lola, ang mga magulang na nagtaboy sa kanyang ina. Si Arturo ang unang nagsalita, ang boses ay puno ng pagsisisi. Miguel apo. Hindi namin alam. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang nanay mo. Lumapit si Clara sa kanyang mga magulang. Ang galit na matagal na niyang binaon ay tila naglaho na. Ang nakikita niya ngayon ay dalawang matandang nagsisisi, humihingi ng pangalawang pagkakataon. Itay, inay, sabi ni Clara, mahalaga pa rin kayo sa akin. At alam kong mahalaga rin kayo kay Miguel, kahit ngayon lang niya kayo nakilala.
Tumingin siya kay Miguel. Anak, nasa sayo ang desisyon. Si Miguel, bagamat naguguluhan, ay nakita ang sinseridad sa mga mata ng kanyang mga lolo't lola. Nakita niya ang pagmamahal ng kanyang ina para sa mga ito, sa kabila ng lahat. Lolo, lola, sabi ni Miguel, pamilya po tayo. At ang pamilya ay nagtutulungan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pamilya Sandoval Reyes ay nagsalo sa hapunan. Maraming kwentong ibinahagi, maraming luhang pumatak, maraming yakap na ibinigay. Tinulungan ni Miguel ang Reyes Construction. Sa kanyang galing at sa suporta ni Rafael, unti-unting bumangon ang kumpanya. Hindi lang ito naging isang negosyo para kay Miguel, ito ay naging isang paraan para muling buuin ang nasirang ugnayan ng kanyang pamilya. Si Lola Iska, nang malaman ang nangyari ay napangiti lang. Sabi ko na nga ba, ang tadhana ay may sariling paraan ng pag-aayos ng lahat. Sa paglipas ng panahon, naging malapit si Miguel sa kanyang lolo Arturo at lola Celia. Madalas silang magkakasama, nagkwekwentuhan tungkol sa nakaraan, nagpaplano para sa hinaharap. Natutunan ni Clara na magpatawad ng lubusan. Natutunan ni na Arturo at Celia na ang pagmamahal ng pamilya ay higit pa sa anumang yaman o pride. At si Rafael? Siya ang naging matatag na haligi ng kanilang lahat, ang tahimik na lakas na laging nariyan, nagmamahal, umuunawa at sumusuporta. Ang kanyang pagmamahal kay Clara ang naging susi sa lahat ng pagbabago at paghilom. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Clara ang kanyang pamilya, si Rafael, si Miguel, si Lola Iska, at ang kanyang mga magulang, na masayang nagtatawanan sa kanilang hardin, na puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Ang daan ay hindi naging madali, ngunit sulit ang bawat pagsubok. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos, ito ay patuloy na isinusulat, bawat araw, kasama ang mga taong pinakamamahal niya. Kabanata 1:0, ang agos ng panahon at ang huling oyai. Lumipas pa ang ilang taon na tila agos ng tubig sa ilog, minsan ibanayad, minsan ay may kaunting alon, ngunit patuloy ang daloy. Ang Reyes Construction, sa ilalim ng pamamahala ni Miguel at sa patnubay na rin ni Rafael, ay hindi lamang nakabangon kundi naging isa na sa mga kinikilalang kumpanya sa industriya, kilala sa integridad at kalidad. Si Miguel, bukod sa kanyang propesyonal na tagumpay, ay nanatiling mapagmahal na anak at apo. Ang kainan ni Aling Nena, sa pangangasiwa ni Clara, ay patuloy na dinarayo, naging isang institusyon na sa kanilang bayan, isang lugar ng masasarap na pagkain at masasayang alaala. Ang relasyon ni Clara sa kanyang mga magulang, sina Arturo at Celia, ay tuluyan ng nahilom. Ang mga pader ng pride at hinanakit ay gumuho na, napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Madalas na silang magkakasama, lalo na tuwing may okasyon. Si Arturo, na dati tila bato ang puso, ay madalas ngayong karga-karga ang mga apo sa tuhod na anak na ni Miguel sa asawa nitong si Elia, isang arkitektang nakilala nito sa isang proyekto. Si Celia naman ay naging katuwang ni Clara sa pag-aasikaso sa kainan kapag kinakailangan, ang dating tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng komplisidad ng mag-ina. Natagpuan nila ang kapayapaan sa piling ng isa't isa, isang kapayapaang matagal na ipinagkait ng tadhana. Ngunit ang panahon ay may kaakibat na pagbabago. Si Lola Iska, ang matatag na haligi ng kanilang pamilya, ang balo ng walang hanggang karunungan at pagmamahal, ay unti-unti nang humihina. Ang dating maliksi niyang mga paa ay hirap ng humakbang, ang kanyang mga mata ay bahagya ng makakita, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling matalas. Ang kanyang silid sa bahay ni Clara at Rafael ay naging sentro ng kanilang mga pagtitipon, kung saan ang bawat isa ay nag-uunahan sa pagkukwento at pag-aalaga sa kanya. Isang hapon ng tag-ulan, habang nakapaligid ang buong pamilya, sina Clara, Rafael, Miguel, Lia, ang dalawang maliliit na apo, at maging sina Arturo at Celia, ay mahinang nagsalita si Lola Iska. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Apo, bulong niya, ang boses ay tila isang oyay, ang buhay ay isang paglalakbay. May simula, may gitna at may wakas. Huwag kang matakot sa wakas, dahil ito'y isang bagong simula lamang sa ibang anyo. May butil ng luhang pumatak sa mata ni Clara. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Umiti si Lola Iska, isang iting puno ng kapayapaan. Lahat tayo ay daraan dyan. Ang mahalaga, apo, ay kung paano mo tinahak ang iyong paglalakbay.
Ikaw, Clara, ay naging matapang. Nagmahal ka, nasaktan, bumangon at muling nagmahal. Ipinagmamalaki kita. Tumingin siya kay Rafael. Ikaw, Rafael, salamat sa pagmamahal mo sa aking apo at sa aming pamilya. Isa kang biyaya. Kay Miguel, apo, ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Ang iyong mga ninuno ay ipinagmamalaki ka. At kina Arturo at Celia, mga anak, ang pagpapatawad ay susi sa kapayapaan. Natutuwa akong natagpuan ninyo ito. Ang bawat salita niya ay tila huling habilin, isang pamana ng pagmamahal. Nang gabing iyon, sa kanyang mahimbing na pagtulog, pumanaw si Lola Iska, payapa, napapaligiran ng mga taong pinakamamahal niya. Ang kanyang paglisan ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ng bawat isa, ngunit kasabay nito ay ang isang diwa ng pasasalamat para sa buhay na ibinahagi niya. Ang libing ay dinaluhan ng maraming tao mula sa kanilang bayan, mga taong natulungan at minahal ni Lola Iska. Sa bawat elohiya, ang tema ay iisa, ang kanyang walang kapantay na kabutihan, karunungan at pagmamahal. Kabanata 11, ang bukas na puno ng pag-asa. Ang mga araw matapos ang paglisan ni Lola Iska ay puno ng lungkot, ngunit ang pamilya ay naging mas matatag, mas nagkakaisa. Ang kanyang mga alaala ang nagsilbing inspirasyon sa bawat isa. Ang bahay ay tila mas tahimik, ngunit ang init ng pagmamahalan ay nanatili. Isang umaga, ilang buwan matapos ang lahat, nagkayayaan sina Clara, Rafael, Miguel, Lia, at ang mga bata na mamasyal sa dating bahay ni Lola Iska, na ngayon ay inaalagaan na nila bilang isang heritage house, puno ng mga lumang gamit at alaala. Habang naglilinis si Clara sa lumang bowl ni Lola, may nakita siyang isang maliit, nakatuping papel sa ilalim ng mga lumang damit. Binuksan niya ito. Isang maikling sulat, sulat kamay ni Lola Iska, na tila isinulat nito bago pa man ito manghina. Mahal kong pamilya. Kung nababasa ninyo ito, marahil ay kasama ko na ang may kapal. Huwag kayong malulungkot ng matagal. Ang buhay ay dapat ipagdiwang. Ang pinakamahalaga kong pamana sa inyo ay hindi materyal na bagay, kundi ang pagmamahalan. Ipagpatuloy ninyo ang magmahalan, magpatawaran at magtulungan. Ang pamilya ang ating pundasyon, ang ating lakas. Clara, anak kong matapang, huwag mong kalimutan kung gaano ka kahalaga. Rafael, patuloy mong ingatan ang iyong pamilya. Miguel, maging ilaw ka sa iba. Mahal na mahal ko kayong lahat. Nagmamahal. Lola Iskadi. Napaluha si Clara habang binabasa ang sulat. Niyakap siya ni Rafael. Si Miguel at Lia ay lumapit din, kasama ang mga anak nila. Magkakasama nilang pinagmasdan ang sulat, isang huling patunay ng walang hanggang pagmamahal ng kanilang lola. Ang kainan ni Aling Nena ay nagpatuloy. Isang sulok doon ay ginawang Lola Iska's Corner, kung saan nakadisplay ang ilang paboritong gamit nito at ang kanyang sikat na recipe book, na ngayon ay ginagamit na rin ni Ilya, na nagpakita ng interes sa pagluluto. Si Clara, sa kanyang pagbabalik tanaw, ay napangiti. Ang buhay niya ay naging isang mahabang paglalakbay, puno ng mga pagsubok, ngunit puno rin ng mga biyaya. Mula sa sakit ng pagkakanulo, sa pagiging isang batang ina na itinakwil, hanggang sa pagbangon at pagtataguyod sa kanyang anak, at sa wakas, sa paghahanap ng tunay na pag-ibig at kapatawaran. Ang dating anino ng pagdududa ay napalitan na ng liwanag ng pag-asa. Ang flash drive na minsan ay naging simbolo ng kanyang pakikipaglaban ay matagal nang naging abo, ngunit ang aral nito, ang kahalagahan ng katotohanan at katarungan ay nanatili sa kanyang puso. Ang barong Tagalog na naging simula ng lahat kay Rafael ay nakasabit pa rin sa kanilang tahanan, isang matamis na paalala. Sa isang malaking family reunion makalipas ang isang taon, sa hardin ng kanilang bahay sa Laguna, habang pinagmamasdan ni Clara ang kanyang buong pamilya, si Rafael nakalaro ang kanilang mga apo. Si Miguel at Laya na masayang nag-aasikaso ng mga bisita, sina Arturo at Celia na nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, na puno ng di masukat na kaligayahan ang kanyang puso. Lumapit sa kanya si Rafael at hinawakan ang kanyang kamay. Masaya ka ba, mahal? Tanong nito, ang mga matay na ungusap ng pagmamahal. Umiti si Clara, isang ngiting abot langit. Sobra, Rafael. Sobra. Ang kwento ay nagtapos hindi sa isang perpektong eksena, kundi sa isang pangako ng patuloy na pagmamahalan, paglago at pagkakaisa. Ang bawat araw ay isang bagong kabanata, handang harapin ng magkakasama,
dala ang mga aral ng nakaraan at ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Ang tunay na kayamanan, natutunan ni Clara, ay hindi matatagpuan sa anumang materyal na bagay, kundi sa init ng yakap ng pamilya at sa tibay ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Ang mga taon ay patuloy na umagos, tulad ng ilog na hindi napapagod sa kanyang paglalakbay patungo sa dagat. Ang pamilya Sandoval Reyes ay lalong tumibay, ang bawat pagsubok na kanilang nalampasan ay nagsilbing pandayan ng kanilang pagmamahalan. Ang alaala ni Lola Iska ay nanatiling buhay sa kanilang mga puso, isang tanglaw na gumagabay sa bawat desisyon at kilos. Si Miguel at Lia ay biniyayaan ng dalawa pang anak, bukod sa kanilang panganay na si Marco V. Palayaw ay Emmy, bilang pag-alala na rin sa kabutihan ng lolo nitong si Rafael, na ang pangalawang pangalan ay Marco. At upang bigyan ng bagong kahulugan ang pangalang minsang nagdulot ng sakit kay Clara, isang masiglang batang babae na pinangalan ng Isadora, o Isa, halaw sa pangalan ni Lola Iska, at ang bunso, si Arturo Rafael, o Artie, na tila namana ang pagiging malikhain ng kanyang lolo. Arturo sa pagguhit at ang determinasyon ni Rafael. Isang Sabado ng umaga, ang sala ng malaking bahay sa Laguna ay puno ng tawanan at kaunting ingay. Si Emmy, 10 taong gulang na, ay nakasimangot sa isang sulok, hawak ang kanyang tablet. Si Isa, 7 taong gulang, ay sinusubukang kunin ang atensyon nito, habang si Artie, 5 taong gulang, ay masayang naglalaro ng mga building blocks kasama si Rafael. Si Clara, habang naghahanda ng merienda sa kusina kasama si Lia, ay napansin ang pagbabago sa mood ng panganay na apo. Lia, anak, napansin mo ba si Emmy? Kanina pa yatang tahimik at nakakunot ang noo, mahinang tanong ni Clara. Lumapit si Lia sa bintana ng kusina, sumilip sa sala. Nga po, Mama. Kagabi pa po iyan. May group project daw sila sa school, at parang hindi sila nagkakasundo ng mga kagrupo niya. Ayaw daw makinig sa suggestions niya, tapos siya pa raw ang laging pinagagawa ng mahihirap na parte. Napabuntong hininga si Clara. Naalala niya ang sarili noong bata pa, ang pagnanais na mapatunayan ang sarili. Ganyan talaga minsan sa grupo. Pero mahalagang matutunan niyang makipag-ugnayan at ipahayag ang sarili ng maayos. Pagkatapos ng merienda, tinabihan ni Clara si Emmy. Apo, mukhang malalim ang iniisip mo, malambing niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Emmy, ang mga mata ay may bahid ng frustrasyon. Lola Clara, kasi po yung mga kagrupo ko ayaw po nila sa mga ideya ko. Tapos, parang ako lang po yung siniseryoso yung project. Hinaplos ni Clara ang buhok ng apo. Alam mo, Jindy, noong si Lola Iska mo nabubuhay pa, lagi niyang sinasabi sa akin na ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita. Sinubukan mo na bang pakinggan mabuti kung bakit ayaw nila sa ideya mo? Baka may punto rin sila, o baka hindi lang nila naintindihan ng husto ang gusto mong sabihin. Natahimik si Emmy, tila nag-iisip. Dumating si Miguel, narinig ang huling bahagi ng usapan. Umupo ito sa tabi ng anak. Anak, minsan, ang pinakamagandang solusyon ay hindi lang galing sa iisang tao. Baka pwede kayong mag-brainstorm ulit. Tanungin mo sila kung ano ang gusto nilang mangyari. Tapos, subukan niyong pag-isahin ang mga magagandang parte ng bawat ideya. Ang importante, magtulungan kayo. Si Rafael naman, na kanina patahimik na nakikinig habang karga si Artie, ay nagsalita. At saka, Jindy, wag mong isipin na ikaw lang ang nahihirapan. Ang pagiging leader, o kahit ang pagiging miyembro lang ng isang team, ay may kasamang responsibilidad. Ipakita mo sa kanila na handa kang makipagtulungan, at sigurado akong makikita nila yun. Sa kabilang dako, sina Lolo Arturo at Lola Celia, nakadarating lang para sa lingguhang pagbisita, ay napangiti habang pinagmamasdan ang eksena. Hay, ang mga bata talaga ngayon, sabi ni Celia kay Arturo, pero may pagmamalaki sa kanyang boses. Pero maswerte sila, may mga gabay silang tulad ni na Clara at Miguel. Tumango si Arturo. Ang dati niyang tigas ng puso ay napalitan na ng lambot, lalo na pagdating sa mga apo. Tama ka, Celia. Naaalala ko tulog noong si Clara, kung may problema, sarili lang niya. Ngayon, ang mga apo natin, may buong pamilyang nakasuporta. Kinagabihan, bago umuwi sina Arturo at Celia, masaya nang nakikipaglaro si Eli sa mga kapatid. Kinuwento nito na tinawagan niya ang kanyang mga kagrupo, humingi ng paumanhin kung naging mapilit siya, at nag-alok na magsimula ulit sila sa pagpaplano.
Nagkasundo raw sila na paghahatian ang mga gawain ng patas. Sabi sa inyo, Lola, Papa, Lolo Rafael, effective yung advice nyo, masayang sabi ni Emmy. Napangiti si Clara. Isang simpleng problema, isang simpleng solusyon na nagmula sa pagtutulungan at pag-unawa, mga aral na ipinamana ni Lola Iska, na ngayon ay namumunga na sa susunod na henerasyon. Samantala, ang kainan ni Aling Nena at ang Reyes Construction ay nagkaroon ng isang munting proyekto. Narinig ni Clara mula sa isang parokyano na ang lokal na pampublikong aklatan ay nangangailangan ng pagsasaayos at mga bagong libro, lalo na para sa mga bata. Naibahagi niya ito kay Rafael at Miguel. Magandang ideya yan, Ma, sabi ni Miguel. Ang Reyes Construction, pwedeng tumulong sa renovation, kahit yung labor at ilang materyales. Si Papa Rafael, baka may mga contacts para sa murang libro o donations. Si Rafael ay agad sumang-ayon. At ang kainan, dagdag ni Clara, pwedeng mag-sponsor ng isang araw ng storytelling session with free merienda para sa mga bata kapag naayos na ang library. Ang munting proyektong iyon ay naging isang masayang gawain para sa buong pamilya. Sina Arturo at Celia, sa kabila ng kanilang edad, ay sumama sa pag-aayos ng mga libro. Si Elia, gamit ang kanyang kaalaman sa arkitektura, ay nagbigay ng mga suhestyon para mas maging child-friendly ang espasyo. Ang mga apo, sina Hindi at Isa, ay tumulong sa pagpipinta ng mga munting dekorasyon sa dingding. Nang matapos ang proyekto at binuksan muli ang aklatan, ang saya sa mukha ng mga bata sa komunidad ay hindi matatawaran. Sa isang maliit na pleke sa labas ng aklatan, nakasulat, isang handog mula sa pamilya Sandoval Reyes, sa diwa ng pagmamahal sa kaalaman at komunidad, inspirasyon ni Lola Iska. Habang pinagmamasdan ni Clara ang mga batang masayang nagbabasa, naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ito ang tunay na kayamanan, ang makapagbigay, ang makatulong, at ang makitang ang mga binhi ng kabutihan na itinanim ng kanilang minamahal na Lola Iska ay patuloy na yumayabong sa mga susunod pang henerasyon. Ang kinabukasan ay hindi lamang tungkol sa kanilang pamilya, kundi sa pag-aalay rin ng pag-asa sa iba. Ang araw ay sumikat ng may kakaibang ningning, tila nakikipagdiwang sa isang espesyalang okasyon. Ito ang araw ng ika-50 anibersaryo ng kasal nina Arturo at Celia Reyes, ang kanilang ginintuang anibersaryo. Isang malaking pagtitipon ang inihanda nina Clara at Rafael, kasama sina Miguel at Lia, sa malawak na hardin ng kanilang tahanan sa Laguna. Ang tema, isang pagbabalik-tanaw sa pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit nanatiling matatag. Ang buong angkan ay naroroon. Ang mga apo sa tuhod, sina Ehimli, Isa, at Artie, ay masiglang tumatakbo-takbo. Ang kanilang mga halakhak ay sumasaliw sa himig ng isang string quartet na tumutugtog ng mga klasikong awiting Pilipino. Ang mga kaibigan at ilang piling kamag-anak nina Arturo at Celia ay dumalo rin, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya para sa mag-asawang nagdiriwang. Si Clara, suot ang isang eleganteng bestida, ay abala sa pag-aasikaso, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa kanyang mga magulang. Si Arturo, bagamat medyo may kapansanan na sa paglakad dahil sa edad, ay nakatayo ng tuwid sa tabi ni Celia, na kasing ganda pa rin ang dati sa kanyang suot na Filipiniana. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay kitang-kita, isang tahimik na pangako na pinatibay ng 50 taon ng pagsasama. Nang magsimula ang programa, si Miguel ang unang nagsalita. Lolo, Lola, happy 50th anniversary po. Ang inyong pagmamahalan ay isang inspirasyon sa aming lahat. Pinatunayan niyo po na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Naging emosyonal si Miguel habang inaalala ang mga panahong nagsisimula pa lang siyang makilala ang kanyang mga lolo't lola, ang dahan-dahang paghilom ng kanilang pamilya. Sumunod si Clara. Ang kanyang boses ay may halong galak at kaunting panginginig. Itay, inay, walang sapat na salita para ipahayag kung gaano ako kasaya para sa inyo ngayon. Marami tayong pinagdaanan, ngunit sa huli, ang pag-ibig ng pamilya ang nanaig. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong muling buin ang ating ugnayan. Ang inyong pagmamahalan ni Itay ang isa sa mga pundasyon kung bakit ako naging matatag. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap ni Clara ang kanyang mga magulang, at ang mga luha ng saya ay hindi napigilan ng marami sa mga panauhin. Si Rafael, sa kanyang maikling mensahe, ay nagbigay pugay sa pagmamahalan nina Arturo at Celia, at kung paano ito naging huwaran para sa kanyang sariling pagsasama nila ni Clara.
Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga masasayang araw, sabi ni Rafael. Ito rin ay tungkol sa pananatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng mga unos. At iyan po ang ipinakita ninyo, Jimmy and Henrik Reyes. Ang isa sa pinakamadamdaming bahagi ng pagdiriwang ay nang muling binigkas ni na Arturo at Celia ang kanilang mga panata sa isa't isa. Si Arturo, hawak ang nanginginig na kamay ni Celia, ay nagsalita mula sa puso. Celia, mahal ko, 50 taon sino ang mag-aakala? Maraming pagkakamali, maraming pagkukulang, pero isa lang ang hindi nagbago, ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang aking buhay. Si Celia, lumuluha, ay sumagot. Arturo, aking sinta, ikaw din ang naging lakas ko. Sa hirap at ginhawa, hindi mo ako iniwan. Salamat sa iyong pagmamahal. Hanggang sa dulo, ikaw lang. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay nagsasalo-salo sa masaganang handa mula sa kainan ni Aling Nena, na may espesyal na Golden Anniversary menu na nilikha ni Clara at Leah. Naupo si Clara sa tabi ni Rafael sa isang tahimik na sulok ng hardin, pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Ang saya nila, no, bulong ni Clara kay Rafael. Mahal. At ang saya natin, sagot ni Rafael, hinawakan ang kamay ni Clara. Tingnan mo ang pamilya natin. Mula sa 2 taong nag-umpisa sa isang aksidente sa kainan, hanggang sa isang buong angkan na puno ng pagmamahal. Napangiti si Clara. Naalala niya ang lumang barong Tagalog na naging daan para magkakilala sila ni Rafael. Ang flash drive na minsan ay simbolo ng kanyang pakikipaglaban at ang mga aral mula kay Lola Iska. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang masalimuot ngunit magandang tela ng kanyang buhay. Maya-maya, tinawag ni Miguel ang pansin ng lahat. Bago po matapos ang gabing ito, may isang munting sorpresa pa po kami para kina Lolo at Lola, at para na rin sa alaala ni Lola Iska. Lumabas si Leah na may dalang isang maliit na kahon. Inabot niya ito kay Clara. Binuksan ni Clara ang kahon at nakita ang isang plate. Bilang pag-alaala kay Lola Iska, at bilang pagpapatuloy ng kanyang diwa ng pagtulong, ang pamilya Sandoval Reyes ay formal na inilulunsad ang Lola Iska Scholarship Fund para sa mga kapuspalad, ngunit matatalinong estudyante dito sa ating bayan. Nagpalakpakan ang lahat. Sina Arturo at Celia ay lalong naantig. Ito ang tunay na diwa ng kanilang anibersaryo, hindi lamang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin ang pagbabahagi ng biyaya sa iba. Sa pagtatapos ng gabi, habang unti-unti nang nagpapaalam ang mga bisita, nanatili sina Clara, Rafael, Miguel, Leah, at ang mga bata sa hardin, kasama sina Arturo at Celia. Tahimik silang nakaupo, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Salamat, mga anak, sa gabing ito, sabi ni Celia, ang boses ay puno ng pasasalamat. Ito na yata ang pinakamasayang anibersaryo namin. Niyakap ni Clara ang kanyang ina. Karapat-dapat po kayo sa lahat ng ito, inay. Tumingin si Clara kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pagmamahal na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay, isang pamilyar na haplos na laging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ang paglalakbay ng kanilang pag-ibig, ng kanilang pamilya, ay hindi pa tapos. Ito ay isang walang katapusang sayaw ng mga puso, isang himig na patuloy na awitin ng mga susunod pang henerasyon. Ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanila, ang bawat biyaya ay nagpaalala sa kanila ng kahalagahan ng pasasalamat, at ang bawat alaala, lalo na ang kay Lola Iska, ay nagsilbing gabay. Habang nakatingala sila sa kalangitan, alam ni Clara na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga perpektong sandali, kundi sa paglalakbay mismo, kasama ang mga taong minamahal, sa ilalim ng paggabay ng pag-ibig na hindi kumukupas. Isang pag-ibig na kasing lawak at kasing tahimik ng kalangitan sa gabing iyon. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang bukang liwayway na puno ng walang hanggang pag-asa.